Sigurado ka bang nakikita mo ang realidad kung ano talaga ito? O baka naman, nakikita mo lang ito sa paraang hinahayaan ng utak mo? Isipin mo na ang lahat ng tinatawag mong obektibong larawan ng mundo ay isa lang palang patag na proyeksyon ng isang mas komplikadong bagay. Paano kung may mga taong kayang basahin ang nakatagong estruktura ng mundo sa ibang paraan? Ganito madalas ipaliwanag ng marami ang mga bagay na sa unang tingin ay tila kaguluhan, kabalintunaan o kabaliwan sa sining, agham at kalikasan. Mga larawan na sumisira sa ating pananaw, mga ideya na sumasalungat sa karaniwang pag-iisip at mga dimensyon na mahirap maisip. Ayaw mo ba sa mga gawa ni Picasso? Hindi mo talaga siya maintindihan. Ganon din ang masasabi ng isang tao mula ika-4 na dimensyon kapag nakita niya ang kakaibang obra ng controversial na pintor na Kastila na ang buong pangalan ay Pablo Diego, Jose Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima, Trinidad Martir, Patricio, Ruiz at Picasso. Bangungot, hindi ba? Ganon din ang tingin ng karamihan sa mundo sa kanyang mga pintura. Iyon ang pambungad sa ating video ngayon kung saan susubukan nating tingnan ang mundo ng mas malawak kaysa karaniwan. Kamangha-mangha, kahit nabubuhay tayo sa 3D na espasyo, hindi ito ganap na nakikita ng mga tao dahil para magawa iyon, kailangan nilang magsagawa ng mga imposibleng manipulasyon. Hello, mag-subscribe ka! Sa maraming likha ng pandaigdigang sining, may mga pagtatangka na lampasan ang hangganan ng kakayahan ng tao at subukang isipin kung ano ang pakiramdam ng mabuhay doon sa 4, 5 o higit pang dimensyon. Halimbawa, ang painting ni Salvador Dali na pagpapako sa krus ay tinatawag ding hiperkubikong katawan dahil ipinako si Kristo sa lambat ng Tesseract, isang 4 na dimensyong hiperkubo dahil sa kapritsyo ng pintor. Tinukoy din ang mga alternatibong dimensyon sa sci-fi pelikulang Interstellar. Tandaan, nang pumasok ang bida sa itim na butas, may natuklasan siyang iba roon at hindi singularity. Huwag na tayong magdagdag ng spoiler, baka may hindi pa nakakapanood ng pelikulang ito. Pero bumalik tayo kay Picasso. Marami ang nag-aakala na ang pintor ay may kakaibang kakayahan na makita ang mundo sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Tandaan ang mga pintura niya kung saan sinadya ang halo-halong bahagi ng katawan, mukha, bagay at silweta na mukhang pangit. Maaring iba ang tingin ng isang nilalang mula ika-4 na dimensyon sa kaguluhang nakikita natin. Kung titingnan niya ang makulay na kakofo niya sa ibang pananaw, makikita niya ang tunay na ganda nito. Kaya mahalagang parirala kapag pinag-uusapan ang ibang dimensyon ay tingnan mula sa labas. Isipin mo na lang na sa 2 dimensyong mundo tayo. Lahat ng bagay ay parang nasa harap lang natin, walang matataguan o mapagkukublian. Pero ang problema, ang mga nilalang sa hipotetikal na 2 dimensyong mundo ay magkakaroon lang ng isang dimensional na paningin. Isang linya lang ang makikita nila sa harap nila. Halos ganito rin ang lohikan ang paraan natin ng pagmamasid sa realidad. Isang antas lang ito na mas mataas kaysa sa isang dimensional. Alam natin na ang tao ay may binocular na paningin, ibig sabihin 2 dimensional. At kahit na nabubuhay tayo sa isang 3-dimensional na mundo, sa prinsipyo ay hindi natin ito kayang makita bilang ganoon. Tama, napapansin lang natin ang ikatlong koordinada kapag gumagalaw ang bagay. Isipin mo ang isang kubo na nakatigil at umiikot. Halimbawa, maaring ilahat ang sitwasyong ito. Kapag tinitingnan mo ang isang tao mula sa likod, hindi mo makikita ang kanyang mukha hanggat hindi siya humaharap sa iyo. Kung 3-dimensional ang kaningin, pagpasok mo pa lang sa kwarto, makikita mo agad ang pusang tago sa ilalim ng sofa, ang 5,000 perang papel na nakatago sa ikalawang tomo ng Digmaan at Kapayapaan at mukha ng kausap kahit nakatalikod. Binabati kita! Pwede mo nang gamitin ang meme na, "Ngayon, nakita ko na ang lahat." At oo, ganyan mismo ang magiging itsura ng pagtingin sa ating mundo mula sa pananaw ng mga naninirahan sa 4 na dimensyon. Kung tutuusin, may ika-4 din tayong dimensyon, ang oras. Tinatanggap na lang ito ng mga tao bilang bagay na di na mababago dahil wala tayong kakayahan impluwensyahan ito, huminto, ibalik o bisitahin ang nakaraan o hinaharap. Ang tanging magagawa lang natin ay bilangin ang mga segundo nito. Pero hindi tungkol dyan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa loob ng maraming taon, ang 4 na dimensyong espasyo ay itinuring na parang isang alamat, hindi maintindihan at nakakatakot, parang isang centaur o isang apoy na humihingang chimera.
Kalaunan, ipinakita ang continuum sa teorya ng relatibidad ni Einstein bilang espasyong Minkowski. Kahit ganito, nananatiling nakakatuwang paradox ito para sa mga siyentipiko. Ano pang mga halimbawa bukod sa nabanggit ang tumutulong sa tao na mas malinaw maisip ang anyo ng mundo sa 4 na dimensyon? Madalas silang gumamit ng mga analohiya gamit ang kubo. Sundan ninyo ang aking iniisip. Ang tuldok sa papel ay zero-dimensional na kubo. Pagsamahin ang dalawang tuldok at makakabuo ng isang dimensional na segmento. Kung gagawa tayo ng isa pang kaparehong linya sa tabi nito at dudugtungin ang dulo, makakabuo tayo ng 2D na parisukat. Ulitin lang ang proseso at voila! Nasa harap na natin ngayon ang isang 3-dimensional na kubo na lubos nating mauunawaan ang mga katangian nito kapag pinagalaw natin ang hugis. Ano ang itsura ng kubo sa 4 na dimensional na espasyo? Para iguhit ang tesseract, gawin lang natin ang parehong paraan tulad ng sa mga naunang halimbawa. Ilagay ang 3-dimensional na kubo sa tabi ng isa't isa at isa-isang pagdugtungin ang mga tuktok ng mga hugis. Mukhang parang kakaibang kinalabasan, hindi ba? Maligayang pagdating sa 4 na dimensional na realidad. Kahit na nagsisimula pa lang tayo, subukan nating paikutin ang tesseract. Hindi ka ba makapaniwala sa nakikita mo? Oo, ang bagay na sa mundo natin ay tila kakaibang baluktot mula sa kailaliman ng 4D na espasyo, pero parang normal na pag-ikot lang. Kung may isa mga nabubuhay ngayon, hindi muna si Picasso na kayang kumilos bilang nilalang ng ika-4 na dimensyon, magagawa niyang dumaan sa mga pader na parang paglampas lang natin sa lubid na panlaktaw. Makakagalaw siya sa pinakakakaibang direksyon, makakalika ng salaming refleksyon ng mga organo ng tao at makakakita ng tumatagos sa literal na kahulugan. Ang mga nanood ng Dogville ni Lars von Trier ay maaring maintindihan ang pariralang makakita sa kabila ng mga pader dahil sa pelikula, iginuhit lang ng Crayola ang mga pader. Ngunit ang klasikong halimbawa ng mga larong spatial ng imahinasyon ay walang duda na ang nobela ni Edwin Abbott na Flatlandia. Tinawag ni Isaac Asimov ang akdang ito bilang pinakamahusay na pagtatangkang unawain ang mga dimensyong naiiba sa atin. Ngunit ang pinakamahalagang ideya sa nobela na ipinapahayag ng mayakda sa pamamagitan ng alegorya ay ang sumusunod. Wala ni isang nilalang mula sa kanyang sariling dimensyon. Point, line, D, line. Nagpapakita ito ng matinding pagtanggi sa ibang mundo, parang saradong isip na pilit pinapatunayan ang kabaligtaran. Bawat isa ay iniisip na ang kanilang dimensyon ang sukdulan ng paglika at pinakahuling yugto ng ebolusyong pang-espasyo. Hindi ba ito pamilyar? Si Herbert Wells ang marahil ang pinakamainam na halimbawa ng mga manunulat ng siyensyang piksyon na tila nakahuhula ng hinaharap. Mas matagal bago pa si Einstein sa katunayan, 10 taon bago lumitaw ang kanyang tanyag na teora, inisip na ng henyo ng panitikan na ito sa nobelang Makina ng Panahon na ang ating mundo ay walang iba kundi isang 4 na dimensyong espasyo-oras. Siya ang unang nagsama sa kanya mga akda ng anti-grabidad, laser at parallel na mundo. Bumalik tayo sa ating pinag-uusapan, itanong natin, talaga bang ang tesseract lang ang nag-iisang nilika ng 4 na dimensyong espasyo na mahiwagang nakapasok sa ating mundo? Ay hindi, nakakalimutan mo ang Mobius strip, ang mismong simbolo ng kawalang hanggan at ang Klein bottle, mga bagay na maaring malika sa loob ng Euclidean geometry. Sa madaling salita, ang unang artipakto ay papel na pinagdugtong ang magkabilang dulo pero pinaikot muna ang isa bago idikit. Ginagamit ang modelo ng Mobius strip sa paggawa ng mga conveyor, recording systems at matrix printers. Ang bote ni Klein ay lalagyan na may butas sa ilalim at gilid. Ang lig ng kakaibang bote ay kailangang ipasok sa butas, sa gilid at ikonekta sa isang saradong siklo na may butas sa ilalim. Ganito ang 4 na dimensional na akrobatika. Hindi na namin susubuking hikayatin kayo sa multidimensionalidad ng espasyo ni Hilbert, magbibigay na lang kami ng isa pang halimbawa. Makakatulong ito para maintindihan ang komplikadong universo. Isipin ninyo na tayo ay mga isda na lumalangoy sa isang napakababaw na lawa. Dahil nasa gilid ang ating mga mata, maaari lang tayong gumalaw paabante paatras, pakaliwa, pakanan, at biglang umulan ng malakas. Hindi natin kayang makita ang mga patak ng ulan, pero nararamdaman natin ang mga alon na dulot ng pagbagsak ng mga ito. Ganito yon, ang Aleman na pisiko na si Theodor Kaluza ay nagpalagay ng mga pag-alon ng liwanag na nakikita natin ay mga bakas ng totoong mga alon na bumabalot sa ika-5 dimensyon. Kahit si Albert Einstein ay nabigla sa matapang na hypothesis na ito.
upang ibuod at kasabay nito ay ipakita ang matitinding pagtatalo sa mundo ng agham tungkol sa multidimensionalidad. Narito ang isang pahayag ni Alexander Pope na nakaukit sa libingan ni Newton at kalaunan ay dinagdagan ng isang mapanuring kritiko. Ang mundong ito ay nababalot ng malalim na dilim, magkaroon ng liwanag at dumating si Newton. Hindi na naghintay ng matagal si Satanas sa kanyang ganti. Dumating si Einstein at naging katulad muli ng dati ang lahat. Ang bilis ng liwanag ay humigit kumulang 200 at 79. 1,770,2,458 metro bawat segundo. Medyo tumpak ang halagang yan, di ba? Pero paano natin ito nakuha? Ayon sa mga kalkulasyon ni Olaf Romer, ang bilis ng liwanag ay 220,000 kilometro bawat segundo. Pagkalipas ng 50 taon noong 1728, nagamit ni James Bradley ang pagkakatuklas ng aberration para mapatunayan na may hangganan ang bilis ng liwanag at mapabuti ang kanyang tantiya rito. Ang nakuha ni Bradley na halaga ay umabot sa 308,000 kilometro bawat segundo. Ang pinakatumpak na pagsukat ng bilis ng liwanag ay isinagawa noong 1975 gamit ang pamantayang metro. Ayon sa pagsukat na ito, ang bilis ng liwanag ay 279,772,458 metro bawat segundo. Ito na raw ang pinakamataas na bilis sa universo. Pero kaya ba natin itong maabot? Sa teorya, para lumapit tayo sa bilis na ito, dapat walang masa ang ating sasakyang panghimpapawid. Ibig sabihin, may paradox. Para umabot sa bilis ng liwanag, hindi ka dapat pisikal na umiiral. Mukhang mabilis ang liwanag, pero kung titingnan ang layo ng mga bagay sa kalawakan, hindi na ito ganoon ka-impressive. Bukod pa rito, tila napakabagal pa nga nito kung ikukumpara sa mga ambisyon ng tao na mabilis na makapaglakbay mula sa isang bahagi ng universo papunta sa isa pa. Kayang umikot ng liwanag sa mundo ng 7.5 beses bawat segundo, pero may limitasyon din ito. Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao na 1 metro lang ang layo sa'yo, nakikita mo siya ng 0.3 nanosegundo sa nakaraan. Sa totoo lang, wala talagang kahit ano sa universo ang nakikita natin sa kasalukuyang panahon na yon. Subukan nating magsimula sa mga pamilyar na bagay tulad ng buwan. Ang likas na satellite ng ating planeta ay nasa layong 380,000 kilometro mula sa ibabaw nito. At ibig sabihin nito na mula sa daigdig, nakikita natin ang buwan 1.3 segundo nang nakalipas, ang araw 8 minuto nang nakalipas, at ang Mars ay buong 14 na minuto nang nakalipas. Ibig sabihin, kailangan ng halos 14 na minuto ng mga Mars rover para gawin ang pinakasimpleng galaw, kasi sila ay kinokontrol direkta mula sa daigdig. Kaya lumalabas na ang bilis ng liwanag ay parang hangganan ng kahit anong ibang bilis, mga radio wave, microwave at gamma wave. Subukan nating lumipat pa ng mas malayo. Ang pinakamalapit na sistema ng bituin ay nasa 4.3 taong liwanag ang layo mula sa atin. At ito ang sikat na Alpha Centauri. May 3 bituin sa sistema at ang pinakamaliit sa kanila, Proxima Centauri, ang pinakamalapit sa lahat na nasa 4.2 light years mula sa araw. May planetang kasing laki ng daigdig na umiikot sa Proxima Centauri. Ipalagay nating tinitiran ito ng matatalinong nilalang gaya ng tao na interesado ring magmasid sa kalawakan. Kaya mapapanood ng mga alien ang daigdig 4 na taon na ang nakakaraan. Kung kaya ng teleskopyo nilang makita ang bawat tao sa daigdig, makikita nila kayo 4 na taon na ang nakaraan mula sa oras ng pagmamasid nila. Ang sentro ng ating kalawakan, ang daang gatas, ay nasa 25,000 liwanag taon mula sa araw. Ibig sabihin, nakikita natin ito kung paano ito noon 25,000 taon nang nakalipas. Palawakin natin ang saklaw. Halimbawa, isipin na may planeta 2,000 liwanag taon ang layo na tinitirhan din ng matatalinong tagamasid. Para makita ang daigdig, kailangan nila ng teleskopyong daan-daang libong kilometro ang diametro. Lahat tayo ay nakakita ng larawan at video ng gabi sa daigdig. Naalala ang mga kumpol ng kumikislap na tuldok, ang mga lungsod. Pero 2,000 taon nang nakalipas, wala pang mga megapolis at aabutin pa ng maraming siglo bago maimbento ang artipisyal na ilaw. Para makita ang isang tao, kakailanganin ng teleskopyo na may tinatayang 11 bilyong kilometro ang diametro. Iyan ang diametro ng solar system mula araw hanggang Neptune.
Kung may ganitong teknolohiya ang ating misteryosong kapitbahay, makikita nila ang sinaunang Roma at ibang sibilisasyon noon. Pagsapit ng unang taon ng ating panahon, ang Roma na may populasyon na humigit kumulang 800,000 hanggang 1,000,000 na tao ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang lungsod sa mundo. Marami sa ating kaalaman tungkol sa sinaunang sibilisasyon ay mula sa mga kasaysayang naisulat noong panahon ng pamumuno ng Roma. Ang populasyon ng mundo noon ay tinatayang nasa 231 milyon na tao. Ang pinakamataong lugar noon ay mga pamayanang malapit sa ilog ng Ganges, Tigris, Yangtze, Noruega, Nile at Po. Gusto mo pa bang lumayo? Andromeda ang pinakamalapit na galaxy sa atin. Mas malaki ito kaysa sa ating Milky Way at pinaniniwala ang magbabanggaan din sila balang araw. Ang Andromeda ay nasa layong 2,500,000 light years mula sa araw. Ganito rin ang itsura nito, 2.5 milyong taon na ang nakalipas. Hindi makikita ng isang dayuhang tagamasid na may 15 trilyong kilometrong teleskopyo ang anumang matalinong buhay sa daigdig. Ang tao ay nagsisimula pa lamang bilang nilalang na may katalinuhan, natutong gumamit ng kasangkapan, ngunit di pa alam ang lawak ng tatahakin niyang landas. Dapat tandaan na kayang makita ng mga dayuhan hindi lang ang daigdig noon, kundi pati ang Milky Way 2.5 milyong taon na ang nakalipas. Nakabibighani ang lawak nito, pero paano kung mas lumayo pa tayo? Ang pinakamalaking spiral galaxy na NGC 6,872 na nasa 212 milyong liwanag taon mula sa ating solar system. Ang laki ng diameter ng teleskopyo ay kailangang tunay na kamangha-mangha, mga 1 kwadrilyong kilometro o 132 na liwanag taon. Ano ang makikita ng mga tagamasid na yon? Hindi nila makikita ang pamilyar na hugis ng mga kontinente na alam natin. Sa halip, mayroon lamang isang superkontinente na tinatawag na Pangea na kalaunan ay mahahati sa Laurasia at Gondwana na pinaghiwalay ng karagatang Tethys. Ang dalawang superkontinente ay mahahati pa sa mas maliliit na bahagi at ang kanilang banggaan ay magreresulta sa pagbuo ng mga bundok. Ang resulta ng pagtulak ng Afrika sa Europa ay ang pagbuo ng Alps at ang banggaan ng India at Asia ay lilihan ng Himalayas. Pangalawa, karamihan sa mga nilalang sa daigdig na makikita nila ay matagal nang extinct. Jurassic na panahon, liwanag sa kagubatan. Ang masaganang pag-ulan ay nagbigay daan sa paglago ng mahahabang halaman. Странению флоры не только в океане. Ang kahalmigmigan sa ibabaw, makapal. Ang matatarik na kagubatan ay pangunahing binubuo ng mga tunay na pako. Tayo ay narito sa buong ika-11 na siglo habang ang mga panahon ng Afrika ay tumagal sa buong siglo. Noong ika-11 na siglo ng Afrika, habang ang Afrika sa loob ng isang siglo. Sa panahon ng mga siglo ng ating planeta, mapipilitan silang manood. Gaya ng alam ninyo, ganito rin ang mangyayari kung gusto nating pagmasdan sila. Makakatulong sa atin si Voyager 1 para maintindihan kung gaano kalawak ang lahat ng ito. Isang spacecraft na may gintong plaka na naglalaman ng mensahe para sa mga nilalang sa ibang planeta. Nakarecord dito ang mga pagbati sa 55 wika, boses ng tao, classical na musika, tunog ng kalikasan at mga larawan ng tao at daigdig. Nasa plaka din ang koordinada ng daigdig, solar system at diagram ng pagbuga ng hydrogen atom. Noong Setyembre 2013 inihayag ng NASA na tumawid na si Voyager 1 sa hangganan ng solar system. Siya ang unang sasakyang pangkalawakan na nakalabas sa interstellar space. Sa ngayon, ang sasakyang pangkalawakan ay mahigit 20 bilyong kilometro na ang layo mula sa daigdig. Sabi ng mga siyentipiko, sapat ang gasolina para sa 10 taon tapos mawawala na ang koneksyon sa daigdig. Ngunit isipin natin na ang gasolina ay sapat para sa walang katapusang panahon. Ang Voyager 1 ay direktang patungo sa Proxima Centauri. Abuti ng 40,000 taon ang biyahe na ito. Isinasaalang-alang na ang sasakyan ay hindi naman gumagalaw sa bilis ng liwanag, kundi sa bilis lang na 17 kilometro bawat segundo o kaya 60,000 kilometro bawat oras. Talagang kamangha-mangha ang mga sukat sa kalawakan. Kahit nakakatakot ang di pa tuklas na kalawakan, dapat maghanap ang sangkatauhan ng paraan para mapabilis ang mga sasakyang pangkalawakan. Siyempre, kung iuugnay natin ang ating kinabukasan sa paggalugad ng ibang mga mundo.
Habang humaharap sa kalawakan, napagtatanto ng tao kung gaano kaliit ang kanyang alam tungkol sa mundo. Marami pang bagay sa mundo ang hindi natin natutuklasan at dapat tuklasin. Bakit kaya ganito gumagana ang mga batas ng universo at hindi sa ibang paraan? Bakit parang biro lang ang pagkakaroon natin ng mga pandama kung ikukumpara sa mga distansyang posible sa kalawakan? Siyempre, pwede namang mabuhay nang hindi iniisip ang lahat ng yan. Nagiging malinaw at maayos ang mundo. Kapag iniisip mo ang mga kakaibang nangyayari sa paligid at sa labas ng daigdig, parang nababasag ang mga pamilyar na hangganan at lumalampas tayo sa ordinaryo. Вы активны. Interesado ka ba sa astronomiya? Kung oo, tsak narinig mo na ang tanong na laging kasama sa paradox ni Fermi, nasaan na silang lahat? Tungkol ito sa mga hypothetical na nilalang mula sa mga sibilisasyong dayuhan na napakatagal nang hindi nagpapakita sa mundo. Noong Oktubre 2017 bahagyang, nawala ang bisa ng sikat na pariralang yon. Batay sa datos mula sa automatikong sistema ng teleskopyo ng Pan-STARRS, sa tuktok ng Shield Volcano sa Mauna Kea, Hawaii, may bumisita sa paligid ng solar system na nagpapanggap na interstellar asteroid. Pero hindi agad nilagyan ng mga siyentipiko ng ufolohikal na kahulugan ang bagay na yon. Una, inisip nilang kometa si Oumuamua, pero pagkatapos ng ilang linggo, tinukoy itong hiperbolikong asteroid. Tandaan na bago ito, wala pang ganitong klase ng bagay na nakita sa teleskopyo sa mundo. Akala mo tapos na ang ingay tungkol sa dayuhan, pero naghanda pang misteryosong bisita ng mahahalagang sorpresa para sa mga siyentipiko. Ang unang napansin ng mga astronomo ay ang hindi kapanipaniwalang bilis ni Oumuamua. Ang bagay ay gumagalaw na may kasamang di-gravitasyonal na pagbilis na siyang nagtulak sa mga espesyalista na gumawa ng padalos-dalos na konklusyon tungkol sa kometaryong kalikasan ng bagay na ito sa kalangitan. Ang bilis ni Oumuamua, depende sa kanyang posisyon sa kalawakan, ay nag-iiba mula 26 hanggang 88 kilometro bawat segundo. Bilang paghahambing, si Setna ay 2.6 kilometro bawat segundo ang bilis, samantalang ang diperiodikong kometa ni Bowell ay 3 kilometro bawat segundo. Ibig sabihin, hindi pangkaraniwan ang ganitong bilis para sa maliliit na bagay sa kalawakan, kaya nagdulot ito ng maraming tanong. Ano ang hinarap ng mga siyentipiko? Malamang, ang asteroid ay nakatira sa malalim na kalawakan, kaya hindi ito nakatali sa grabidad ng alinmang bituin. Ibig sabihin, may kaharap tayong ermitanyo, unang lumitaw sa loob ng sistemang solar. Bukod dito, agad na muling sinuri ang datos gamit ang malaking teleskopyo sa bundok ng Cerro Paranal, Chile dahil sa pagiging natatangi ng bagay na ito. At lubos itong nakumpirma dahil walang nakitang koma ng kometa sa obserbasyon ng asteroid. Kapansin-pansin, binigyan si Oumuamua ng natatanging index na I sa katalogo ng kalawakan na nangangahulugang pinaikling interstellar. Kaya naman, ang pangalawang pangalan ng asteroid ay 2017 U1. Ang unang pangalan ay hango sa Hawaiian bilang paggunita sa lugar ng pagkakatuklas nito na ibig sabihin ay mensahero mula sa malayo. Paano nagagawa ng isang maliit na bagay sa kalawakan na gumala ng walang direksyon at tirahan sa universo? Ayon sa mga astropisiko, bilyong taon na ang nakalipas itinaboy si Oumuamua ng kanyang bituin at mula noon ay nag-iisa na siyang gumagala. Pinaniniwalaang ang mapaminsalang pagpapaalis ay sinimulan ng isa sa mga bituin sa konstelasyon ng Carina. Pero sigurado na ba tayo na ganun lang kasimple ang lahat? Hindi kaya ang misteryosong dayuhan ay isang piraso ng planeta o baka naman isang bagay na gawa ng teknolohiya? Sa simula, alamin natin ang katangian ng kakaibang bisita. Ayon sa mga datos ng obserbasyon, kabilang na ang teleskopyo ni William Herschel at ng Hale Observatory, napag-alaman na ang asteroid ay malamang nagawa sa bato at ang diametro nito ay humigit kumulang 160 metro. Ngunit may iba pang impormasyon, ang bagay ay may hugis ng tabako na may lapad na 30 at haba na 180 metro. Sa kasamaang palad, dahil sa maliit na sukat ng asteroid, hindi posible na makakuha ng mas eksaktong datos, ngunit ang katotohanan na ang hugis ni Oumuamua ay sobrang pahaba ay hindi pinagdududahan at nagdudulot ng pagkalito. Paano gumagalaw ang asteroid? Isa itong ellipsoide. Kamangha-mangha, pero literal siyang gumugulong sa kalawakan at kumikilos ng medyo magulo. Totoo, ipinakita ng spectral analysis ng Oumuamua na may pagkakatulad dito sa mga trans-Neptunian na bagay.
Pareho itong nagpapakita ng pantay-pantay na mapulang kulay sa ibabaw. Pero nananatili ang tanong, bakit ang asteroid ay may kakaibang hugis at hindi pantay ang pag-ikot? Malaki ang posibilidad na sanhi ng ganitong ugali ang isang malagim na pangyayaring nangyari noon. Posibleng gumangga si Oumuamua sa isang planetoid o napadpad sa gitna ng pagsabog ng bituin. Malabong malaman natin ang tunay na katotohanan. Lahat ng konklusyon natin ngayon ay nailathala na sa British Scientific Journal na Nature. Gusto mo bang malaman kung saan natagpuan ang bagay na ito? Nang mapansin ng mga astronomo si Oumuamua, ito ay nasa layong 30 milyong kilometro mula sa daigdig. Ayon sa bilis ng bagay, tinaya ng mga siyentipiko na isang buwan bago ito, lumapit ang ellipsoid sa araw nang mas lapit kaysa Mercury. At noong Enero 2000, 19 tinawid ng interstellar na batong bisita ang orbit ng Saturn. Nasaan na kaya si Oumuamua ngayon? Sa ngayon, papalapit na ang asteroid kay Pluto. Pagkatapos, unti-unti na itong lalabas sa yakap ng solar system, ngunit mangyayari lang ito makalipas ang 23,000 taon. Ayon sa ilang astronomo, partikular na si David Jewett mula sa Universidad ng Hawaii, wala namang kakaiba sa asteroid maliban sa kanyang hugis. Maari ba nating paniwalaan ang ganitong katiyak na konklusyon? Suriin natin ang ibang hipotesis. Pinakapopular ang opinyon ukol sa artipisyal na pinagmulan ng bagay. Para malaman ito, plano pa nga nilang magpadala ng isang space probe na lalapag mismo sa ibabaw ng asteroid. Mahirap paniwalaang maisa sa katuparan ang ganitong proyekto. Mas mabuti, sigurong unahin muna natin ang kolonisasyon ng Mars o kaya talunin ang virus. Pinag-aaralan pa rin ang posibilidad ng paggawa ng laser sail engine na Starship para mapabilis ang pagdating natin sa target. Ngunit may ilang inhinyero na naniniwalang posible ito gamit ang kasalukuyang teknolohiya sa pamamagitan ng mga manyobrang gravitasyonal at epektong Oberth. Maari masyadong bumilis ang space probe na may light sail at lumampas lang kay Oumuamua. Sa ngayon, may misyon na dinedevelop na tinatawag na proyekto. Inaasahan dito na makakakuha tayo ng kahit kaunting impormasyon tungkol sa misteryosong asteroid. Ano nga ba ang batayan ng mga haka-haka tungkol sa extraterrestrial na pinagmulan ng interstellar na bagay na ito? Totoo bang may alien na sasakyang pangkalawakan na bumisita sa solar system? Naisip kaya ni Robert Urich na unang nakakita ng kakaibang asteroid na baka isa itong shuttle ng mga alien at hindi basta batong hugis tabako? Pero tama na ang tanong. Subukan nating talakayin ang paksa ng mas detalyado hanggat maaari. Dahil sa bilis at kakaibang hugis ng bagay na ito, may isip talagang isa itong reconnaissance probe o sasakyang pangkalawakan na nawala ng kontrol. Tandaan ang kakaibang ikot ni Oumuamua. Ang mga ideyang ito ay mula mismo kay Professor Avi Loeb ng Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Bilang miyembro ng International Academy of Astronautics, nagalatag siya ng makatuwirang argumento. Una sa lahat, iginiit ng astronomo na hindi maaaring maging ganun kaperpektong silindriko ang hugis ng mga asteroid. Isipin mo na lang, isang malinaw na pulang bagay na pahaba, hindi regular ang liwanag at gumagalaw ng di inaasahan. Mukha ba itong alinmang maliit na bagay sa kalawakan na alam ng modernong agam? Mas lohikal isipin na may hinaharap tayong bagay na artipisyal bilang unang patunay na matalinong buhay sa labas ng daigdig. Ganon din ang opinyon ni Jason Wright ng Universidad ng Pennsylvania, pero matindi ang pagtutol ng mga kalaban ni Loeb at Wright. Sabi nila, hindi hugis sigarilyo ang Oumuamua noong una. Naging ganun lang ito nang lumapit sa isang napakalaking bagay tulad ng itim na butas. Bilang patunay, gumawa sila ng computer simulation na malinaw na nagpapakita ng prosesong ito. Sa kabila ng lahat, makikita pa rin ang pagkakatulad sa nobela ni Arthur Clarke na Rendezvous with Rama. Ayon sa kwento, isang patrol ang hindi sinasadyang nakakita ng bagay na hugis silindro sa solar system na una nilang inakalang asteroid. Bakit sa tagal ng astronomical na pananaliksik, wala pa rin tayong nakikitang ganitong bagay? Kung madali lang ipaliwanag ang kakaibang anyo nito, dapat mas marami pang ganitong maliliit na bagay sa kalawakan. Ang pangalawang tanong na ibinato ni Abraham Loeb sa publiko ay, bakit napakaliwanag ni Oumuamua? Ang mabatong at malikabok ay di kasing aktibo magbalik ng liwanag gaya ng dayuhang bumisita sa atin. Ibig sabihin ba nito na metal ang ibabaw nito? At ang pinakamahalagang argumento ng profesor ay tungkol sa sariling pagbilis ng asteroid.
Ang totoo, ang galaw ng dayuhan ay hindi katulad ng pantay na paglipad ng isang cannonball. Sa halip, paminsan-minsan ay kusa itong bumibilis. Ano ito? Sinusubukan bang paandarin ang mga makina? Sa ganitong kalagayan, ang mga kahabag-habag na pagtatangka ng mga tumututol ang pagpapaliwanag sa fenomenong ito sa pamamagitan ng mga reaktibong bagso ng gas at alikabok na panapanahong lumalabas mula sa umiinit na ibabaw ng asteroid ay mukhang katawa-tawa at hindi ka pani-paniwala. Kung ganun, bakit nang dumaan si Oumuamua sa araw, hindi ito naging gaya ng kometa at hindi nagbuga ni isang katulad na bugso? Sa madaling sabi, bukas pa rin ang tanong sa tunay na kalagayan ng interstellar na bagay, kaya may iba't ibang mga malaagham na pantasya. Samantala, mabilis na umalis sa solar system ang asteroid o sasakyang pangkalawakan matapos nitong pag-isipin ang mga taga-daigdig. Sigurado kami na pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito, nagkaroon kayo ng sarili ninyong mga ideya tungkol sa kakaibang bagay na ito. Inanyayahan namin kayong ibahagi ang saloobin at mag-subscribe sa aming channel. Abangan ninyo ang mga susunod na update, marami pang mga kawili-wiling bagay ang darating.